Sa gitna ng mga pagsubok at ligalig sa buhay, paano natin ito mapagtatagumpayan? Paano natin matitiyak na tama ang ating mga desisyon sa buhay? Pakinggan ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang Gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito, Salita ng Diyos, ang Gabay. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez. Kamusta na po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang araw po kapatid na Wally. Magandang araw kapatid na Vincent, at sa pagkakataong ito ay ipaglilingkod natin itong mahalagang paksa tungkol ito sa gabay sa magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa. Opo. Lahat ng mga lumulusong sa pag-aasawa o sa buhay may asawa ay naghahangad ng isang maligaya at matagumpay na pagsasama ng mag-asawa at matagumpay na sambahayan. Totoo po yan. Dahil ang ating Panginoong Diyos po ang nagtatag ng institusyon ng matrimonyo o ng pag-aasawa, ang susi po sa ikapagkakaroon ng matagumpay na pagtatatag ng pamilya at pagsasama ng mag-asawa ay ang pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na siyang itinatali sa mag-asawa pagka sila po ay ikinakasal. At ipaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay ang gabay ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia tungkol sa pananagutan ng lalaki at pati na ng babae na may asawa, at ganoon din ang magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa para sa kanilang mga anak. Opo. At para sa kanilang sambahayan. Simulan na natin ang ating pagtalakay, kapatid na Vincent. Ano ba yung isa sa magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa? Sa Henesis 1:27 hanggang 28, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang isa po sa magkatuwang na responsibilidad o pananagutan ng mag-asawa ay yung ukol po sa pagkakaroon nila ng anak. At ang nais po nating ipapansin sa atin pong mga listeners and viewers, ang may karapatan pong magkaanak ay yung lalaki at babae na pinapagsama ng Diyos, binasbasa ng Diyos, katumbas po na ikinasal muna sila. At walang sino man na may karapatang baguhin ang batas na yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nais nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay na bago ang pagkakaroon ng anak, dapat munang tanggapin ang basbas ng ating Panginoon Diyos o dapat munang ikasal. Kaya labag sa kalooban ng Diyos yung tinatawag na paglilibin. Opo. O yung tinatawag na cohabitation na hindi naman kasal. Opo. At labag din sa kalooban ng Diyos yung pagsasama o ugnayang sexual ng lalaki at babae o yung tinatawag na premarital sex kung hindi pa naman sila ikinakasal. Totoo po yan. At pagka nakasal na po at nagkaroon na po ng anak, doon na po nagsisimula yung kanilang shared responsibility o yung magkatuwang na pananagutan tungkol po doon sa pagkakaroon nila ng anak. Ano ba yung magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa pagka sila ay biniyayaan na ng anak o sila ay pinagkalooban ng supling bunga ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa? Sa Efeso 6:4, ganito po ang ating mababasa.
At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Ang shared responsibility po o magkatuwang na pananagutan ng ama at ina tungkol po sa kanilang anak, batay po sa pagtuturo ng Biblia, palakihin po sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Kaya yung parenting na tinatawag po, yung pagmamagulang, ay magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa. Hindi ang nanay lang ang nananagot sa pagpapalaki sa anak o tatay lang. Kundi, ito ay magkasama o magkatuwang nilang pananagutan. Opo. Kaya wag nawang mangyari na lumalaki yung mga anak na hindi namamalayan ng sino man sa mga magulang na hindi nila napaglalaanan ng sapat na panahon yung kanilang mga anak. Opo. Lalo na nga pagka may mga pangyayari sa buhay ng anak nila na itinuturing na milestones. Opo. Halimbawa, mga birthday o kaya ay nagtapos sa pag-aaral o merong mga achievements yung anak nila. Dapat ay naruroon yung magulang eh. Opo. Kasi once in a lifetime po yun eh. Pagka nangyari yun, hindi na maibabalik yun. Lalo na't napakabilis ng panahon ngayon. Opo. Kaya kailangan merong inilalaang sapat na panahon ang magulang sa pagsubaybay sa mga anak nila sa kanilang paglaki. Opo. Kaya dapat nagtutulungan ang mag-asawa, sinusuportahan nilang isa't isa sa parenting o dun sa pangangasiwa sa kanilang mga anak. Hindi po tama na nakikita ng mga anak na silang mag-asawa ay nag-aaway o kaya ay nag-aagawan ng kapangyarihan o nagbibitiw ng mga pananalita na nagiging dahilan para mawalan ng bisa yung isa't isa sa kanilang pakikitungo o pangangasiwa sa kanilang mga anak. At batay dun sa binasa natin sa Biblia na ito ang dapat na magsilbing gabay ng mga magulang sa marapat na pagpapalaki sa mga anak, ay dapat silang palakihin sa disiplina. Ano ba yung kasing kahulugan, kapatid na Vincent, ng disiplina? Ang katumbas po ng salitang disiplina ay pagtuturo, kaayusan, pagpaparusa kung kinakailangan, batay po sa Kawikaan 13:24 at Kawikaan 20:13. Kaya ang pagtuturo po ng tinatawag na good manners o yung wastong kondukta, mabuting pag-uugali at mabuting karakter ay kailangan po nagsisimula sa tahanan. Para nang sa ganon ay pagdating sa paaralan, reinforcement na lamang po yung pagtuturo ng ganyang kagandahang asal. At para maging mabisa ang mga magulang sa paghubog sa mga anak, sa pagiging isang mabuting mamamayan o kaya ay mabuting individual, tayo na mga magulang, ang mga ama at mga ina, ang dapat na maging modelo o huwaran. Opo. Hindi lang sasalitain natin yung tama, kundi dapat tayo ang unang gumagawa kung ano yung tama. Opo. Huwag nating tuturuan yung anak natin ng mali o kaya huwag natin silang kukonsintihin sa maling gawain. Opo. Dapat ay practice what we teach or what we preach, sabi nga. Para magkaroon ng bisa sa pagtuturo, hindi ba? Opo. Kasi paano nga naman maniniwala o mahihikayat yung anak na gawin yung ating itinuturo sa kanila kung tayo mismo ang unang lumalabag doon sa sinasabi natin na dapat nilang gawin. At ano ang higit sa lahat o pangunahing na ituturo ng mag-asawa habang lumalaki yung kanilang mga anak? Ayon sa binasa po natin, yung aral ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pangunahin na dapat na ginagamit ng mga magulang na panuntunan sa pagtuturo at pagpapalaki sa ating mga anak. Kaya kung masigasig natin tinuturuan ng ating mga anak, mga
Mahal po naming mga listeners and viewers, lalo na po sa panig ng mga magulang na nakikinig at sumusubaybay sa atin. Tinuturuan natin sila ng kagandahang asal. Hinuhubog sa mabuting karakter at pagkatao na tama naman po yun. Pero sa ibabaw po nito, dapat ay maturuan sila ng mga aral, dalisay na mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ano pa ang magkatuwang na pananagutan ng mga magulang sa kanilang mga anak ayon sa Biblia? Sa 2 Korinto 12 at 14, ganito naman po ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po natin. Ngayoy nakahanda na akong magpunta sa inyo sa ikatlong pagkakataon. Muli hindi ako magiging pabigat sa inyo, sabagat hindi ko hinahangad ang inyong salapi. Ang tanging nais ko ay kayo. Kung sa bagay, ang mga anak ay hindi dapat asahang magsustento para sa mga magulang. Manapay ang mga magulang para sa mga anak. Ang isa pa po sa magkatuwang na pananagutan ng mga magulang sa kapakanan ng mga anak ay yung pagpo-provide O pagsustento. Opo, ng kanilang mga pangangailangan. Sabagat ang sabi po sa talatang ito na ating binasa, ang mga anak-anya ay hindi dapat asahang magsustento o mag-provide para sa mga magulang. Manapay ang mga magulang para sa mga anak. Kaya ang pananagutang ito ng mag-asawa, lalo na nga ng padre di pamilya o ng pangulo ng sambahayan, ay hindi dapat na iasa sa iba, halimbawa sa magulang o kaya ay sa biyenan, sapagat ito ay magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa. Opo. Kaya bago lumusong ang isang lalaki o isang babae na nasa hustong gulang na sa pag-aasawa, dapat matiyak na merong kapasidad na ma-provide yung pangangailangan nung kanilang bubuuing sambahayan. Pero paano mangyayari yun kung wala namang matatag o tiyak na pinagkakakitaan? Ang mangyayari, gaya nga nangyayari sa iba, nakaasa sila dun sa kanilang mga magulang, kaya dun sa biyenan o sa kung sino man. Bagay na hindi po nararapat sapagkat ang aral ng Biblia, ang gabay ng banal na kasulatan, ang magulang, ang tuwirang pinapananagot na sumustento sa pangangailangan ng mga anak. At bagamat ang lalaki ang siyang pangunahing nananagot na maghanap buhay, ang ama ng sambahayan, siya ang dapat na maging provider ng kanyang pamilya. Ngunit, ano naman yung karaniwang gampanin ng mga ina? Kaugnay ng kanilang tinatawag na finances o yung kabuhayan ng pamilya? Kadalasan po, batay sa napagkasunduan ng mag-asawa, ang asawang babae po ang karaniwang nag-handle ng budgeting nung kanilang mga pangangailangan para sa kanilang tahanan, para sa pangangailangan ng kanilang mga anak, sa mga bills na dapat na bayaran. Ang mahalaga po dyan ay mapag-aralang mabuti ng mag-asawa kung paano nila mapasasapat yung kanilang income o yung kanilang kinikita sa kanilang pangangailangan. Kaya napakahalaga po yung pagkakaroon ng matalino at maayos na pagbabudget para po sa kapakanan ng kapayapaan ng isang sambahayan at ng pagsasama ng mag-asawa. Sa panahon ngayon, merong mga asawang babae na naghahangad din na makatulong sa kanyang asawa. Kaya may mga babae ngayon naghahanap buhay din. May trabaho din sila sa hangarin nila na makagaan sa pangangailangan ng pamilya. Opo. Ang mahalaga diyan, kapatid na Vincent, ay nagkakasundo ang mag-asawa, pinag-uusapan nila ito, para sa ganon ay hindi magkaroon ng suliranin sa kanilang pagsasama. Opo. At hindi magiging dahilan yon para mapabayaan naman yung kanilang mga anak. Oo, tama. Lalo't may mga anak na sila. Kanina, nabanggit ninyo, kapatid na Vincent, na napakahalaga ang matalinong pagbabudget. Kinakailangan ay nababantayan natin yung income, pati na yung gastos, na pag-aayaw-ayaw natin yung mga pangangailangan,
bakit hindi maiiwasan na maging matalino sa pagbabudget ang mag-asawa? Ano ba yung magkatuwang pa nila na pananagutan? Sa ikalawang Korinto, 12 at 14, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan ninyo. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sabagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sabagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Responsibilidad pong ng mag-asawa na ipagtipon nila bilang mga magulang ang kanilang mga anak. Yan shared responsibility rin ng mag-asawa. Para maihanda ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Opo. Kaya yung financial stability at security, isang napakahalaga po na at pangunahing dapat na maging konsiderasyon sa pagtatatag ng pamilya bago lumusong ang sino man Oo. sa pag-aasawa. Kasi paano mapalalaki ng maayos ang mga anak kung hindi magagawang tugunan yung kanilang mga pangangailangan, pagkain, kung sanggol pa, gatas, damit, healthcare. Edukasyon ng Opo. mga bata. Napakaraming mga kailangang ipagkaloob ng magulang doon sa kanilang mga anak. Kung meron naman silang hanap buhay na, dapat nababudget po nilang maayos yun. Dahil sa kailangang magtipon sabi ng Biblia. So dapat mula doon sa kanilang kinikita, merong nalalabi para meron silang savings na titipunin para sa hinaharap, para po sa pangangailangan na biglaan o emergency. Merong tinatawag na contingency fund kung magagawa sana. Paano nila magagawa na makapagtipon kung hindi maayos ang kanilang pagbabudget? Totoo po Kaya yan. kailangan talagang maayos dito, napag-aralang mabuti at matalinong nagagawa ang pagbabudget. Opo. At nabanggit nyo nga kanina yung edukasyon. Diba? Napakalaking bagay nun na magawa po natin bilang mga magulang na maibigay natin, sabi nga, yung the best education that we can afford para po sa ating mga anak. Dahil sa pagka ang anak ay nakapag-aral, karoon ng magandang edukasyon, yun nagagamit niya para makalaban siya sa mga labanan ng buhay. Para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Napakagandang investment yung pagkakaroon ng matatag na edukasyon. Di ba? Kaya yung mga anak na nakatapos ng pag-aaral ay nagkakaroon din ng magandang kinabukasan, Opo. ng maayos na hanap buhay. At sa bahaging nakakatuwa naman, kapatid na Vincent, na may mga anak na bagamat hindi nila pananagutan Opo. na sustentuhan yung magulang, pero may mga anak na tumatanaw ng utang na loob. Opo. Lalo na nga pagka yung magulang nagkakaedad na, hindi na makapaghanap buhay, ay napakabuting makita sa mga anak na sila yung tumutulong sa Opo. kanilang magulang. Opo. Hindi nila pinababayaan yung kanilang mga magulang. Sana ay lalong pagpalain ng ating Panginoon Diyos ang ganyang uri ng mga anak Opo. na mapagmahal sa magulang. Ano ang itinuturo pa sa atin ng Biblia na magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa o ng mga magulang na higit sa lahat ay dapat nilang maituro sa kanilang mga anak? Sa Deuteronomio sa 1:6 hanggang 7 at 5, ganito po ang ating mababasa. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ibigin mo ang Panginoon na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang higit sa lahat na magkatuwang na pananagutan ng mga magulang na dapat nilang magawa para po sa kanilang mga anak ay ang pagtuturo ng mga aral at mga utos ng ating Panginoong Diyos. At ano ang pangunahin sa mga utos ng ating Panginoon Diyos na dapat na
na ituturo ng magulang sa mga anak. Yun ang ibigin po ang ating Panginoong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. At binabanggit din niya, kapatid na Vincent, sa talatang binasa ninyo, kung kailan at saan dapat nakapagtuturo ang mga magulang sa mga anak. Opo, ayon sa ating binasa, dapat silang natuturuan ng relihiyon sa bawat angkop na pagkakataon, baging sa kanilang tahanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo, meron pong itinatag ang tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo Family Hour. Na dito po ay tinitipon ng mga magulang ang kanilang buong sambahayan, pagkatapos ay sama-samang nananalangin sa ating Panginoong Diyos at binabasa ang mensaheng galing sa pamamahala na kinapapalooban din ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At doon na rin nila nagagawa na pag-usapan yung mga nasasagupan nilang mga problema. Nakakamusta ng magulang, yung kanilang mga anak, nakapagsasabi naman yung mga anak sa kanilang mga magulang kung ano nangyayari sa kanilang buhay. Doon nagagawa yung pagsubaybay ng mga magulang doon sa buhay ng kanilang mga anak. At sa ganyang isinasagawa nating family hour, ay nagagawa ng magulang na tanungin yung mga anak kung sino yung kanilang mga kaibigan, Opo. mga kasama nila sa panahong hindi sila nakikita ng mga magulang. Importante ito para sa ganon ay nababantayan natin, nasusubaybayan yung mga anak at magabayan sila para wag silang malihis ng landas at wag silang mapariwara. Opo. Ang mga aral ng ating Panginoon Diyos na naririnig sa pagsamba ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na ng mga magulang, ito ang kanilang binibigyang diin, ipinapaalaala sa kanilang mga anak. Opo. Pananagutan natin bilang magulang na akayin ng ating mga anak sa pagkatakot sa ating Panginoon Diyos at sa matapat na pagsunod sa lahat po ng kanyang mga utos. Nawa po itong mga salita ng Diyos na ating binasa sa Biblia ay magsilbing gabay sa mga magulang at sa bawat sambahayan para sa ganon ay mamalagi po ang pagtulong ng Diyos sa atin, mamalagi ang kanyang pagkakaloob ng ating pangangailangan at mamalagi po na tayo ay naiingatan sa ating ginagawang paglilingkod habang naririto tayo sa mundo ay maingatan tayong lahat hanggang sa tayo po ay makarating doon sa tunay na tahanan na inilalaan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga lingkod. Bago tayo pansamantalang magpaalam, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin sa ating Panginoon Diyos. Panginoon namin Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo. Opo. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito Amen. para marinig po namin ang iyong mga payo, Amen. ang iyong mga salita Opo. na nagsisilbing gabay ng iyong mga lingkod Opo. at ng aming mga sambahayan. Amen. Sana po patuloy na ipaunawa mo po sa amin Opo. ang iyong pong mga aral Amen. at kami naman ay pagkalooban ng mababang loob na handang sumunod at pasakop sa iyong pong mga utos. Amen. Alalahanin mo po ang lahat ng inabot ng palatuntunan ito, Opo. ang mga hinirang mo po saan mang panig ng daigdig naroon. Opo. Mamalagi po kaming lahat sa iyong paglingap at pagmamahal. Amen. Ang mga hindi pa namin kasama sa paglilingkod na ito, kaawaan mo po sila Opo. na ipaunawa sa kanila ang iyong dalisay na mga salita Opo. at loobin mo po makasama rin namin sila sa tunay na paglilingkod. Amen. Pakialalahanin mo po ang kabuuan ng iyong iglesia Opo. sa pangungunan ng aming namamahala. Amen. Lagi pong ingatan ng kapatid na Eduardo Manalo Amen. at maging ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. Amen. Nananalig kami, dininig mo po ang aming panalangin. Opo. Magalang naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Sumainyo ang palatuntunang salita ng Diyos, ang gabay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.